Hi guys, so ito yung ating DJI Osmo Nano. Bali itong nabili ko guys ay merong internal memory na 128GB. Tapos bibilhan mo na lang siya ng separate SD card. So itong akin ay bumili ko ng separate na 256GB SD card. So ito yung mga kasama niya dito sa bundle na to. Standard bundle ang tawag dito. Ito yung may suction cup. Tapos itong nilalagay sa cup. Tapos itong parang kwintas. C-type charger. Ito yung camera. Bali tinakpan ko lang nga pala ng tape yung logo ng DJI. Tapos tinakpan ko rin dito yung ilaw ng recording. Para low-key, discreet lang siya. Ayan. Pwedeng pa landscape. Pwedeng pa portrait. Ayan. Kukwintas mo. Ayan. Tapos ito yan. Dito sa may tapos magnet din to. Tapos pwede mo itong i-adjust. So, pwedeng pa ganito, iba-ibang position. Ganyan. Tapos i-click mo yung dalawang gilid para bago mo tanggalin. Yan. So ganun din dito. I-click mo yung dalawang gilid. Yan. Tapos ito, makikita mo, charging. So ito yung camera, nagkumukuha siya ng battery dito. So may dalawang way ka, pwede kang mag-record ng magkahiwalay ito or pwede ka rin mag-record ng magkasama. Dito sa gilid, andito yung charger, C-type. Nandito rin yung SD card. Ito naman yung kanyang power button. Meron din siyang power button dito. So kapag ang gamit mo lang yung camera, pwede kang mag-press ng record dito. Pero kapag i-on mo, itong gilid. Yan lang. So ayan siya. Pag kinlik mo siya pataas, dito ka makakapili kung anong klaseng 1080p, merong 2.7K, merong 4K, tapos mamimili ka kung ilang FPS. So ang ginagamit ko dito is yung 4K 60 FPS. In-scroll mo naman pag ganito. Yan naman yung mga settings. Ang record na to, yan. Yan, magre-record na siya. 1080p ka lang, mas matagal mong magagamit yung camera kasi mas marami siyang storage. Tsaka mas tatagal yung battery. Kapag naman naka 4K ka, 60 FPS, medyo mas konti. Siyempre, mas mabigat yung file. Mas mabilis malobat at mas mabilis din mapuno yung memory. So, depende na lang sa pangangailangan mo. Ako, ginagamit ko sa ngayon is yung 4K 60 FPS kapag nagvi-video ako ng mga basketball para kapag in-slow mo mas maganda yung detail. Pero kung normal vlogs lang naman, yung 1080p, okay na rin yung quality nun. Press mo lang ulit. Kapag i-charge mo to, sa pagcha-charge ko, 20 minutes, full charge na siya. Nag-i-stop siya sa 99% to avoid overcharging. Ginamit ko yung 1080p, nakapag-record ako. 45 minutes basketball, tuloy-tuloy pa rin siya, hindi nag-o-overheat. Actually, in-off ko na siya kasi tapos na kami maglaro. 4K, 60 FPS, naglakad lang ako tuloy-tuloy. Tumagal siya ng 28 minutes, tapos nag-overheat siya, nag-stop na siyang mag-recording. Naglakad-lakad naman ako ng naka-super night video, nag-overheat siya in 18 minutes. Perfect siya para gumawa ka ng mga ilang minutes na clips para sa mga content mo. Ito yung microphone nyo, yun nasa gitna, yung bilog. Kaya hindi ko tinakpan yung tape yung bilog, yan yung microphone niya. So yun yung nagustuhan ko rito sa DJI Nano. Hindi ko kailangan magsalita ng malakas para lang ako naka-video call. Kasi rinig na yung boses. Sound check. So yun guys, tas ginamit ko to sa basketball. Maugarin yung video. So ngayon inaalam ko kung ano yung mas magandang mounting set. So yun lang guys, ang quick review natin. So hanggang dito na lang guys. Alright.